Ito yung problem, no? Yan ba ito mama? Ano nakaraan? Oo, ito po. Pero ang layo. Ito yun eh. Oo nga. Okay. Ito sir oh. Na-misalign nga. Na-misalign nga siya sir. Kaya kailangan, since lumabas na rin dun sir na yung error mo, eto sir, no, silipin ko. Andiyan pa ba? Naka-exist pa? Actually, Hi ma'am. Morning. Doc Deep. Yes, Max, sir. Nagagano kami. Oo. Biglang nawala. Hindi, Yung sinend ko sa yung picture. Pero nung dinadrive ko to nung for ilang days, oo. nakastuck lang siya dun eh. Ewan ko siguro nalubak kami or what. Natanggal siya eh. Natanggal talaga siya sa bracket niya. Ito mo, maalog siya kanina. Patayin ko sandali sir. Ha? Usually dyan siya lalabas eh. Oo. Yan o, pre-collision assist not available. Okay sir. So, calibration siya. Nakita naman natin sir na misalign siya eh. Ito sir, so gawin ko na. Ito kasi nakita natin problema unang-una dahil nga, ayan, hindi dapat ganyan. So, actually yung pagkakasagi mo dyan sir, hindi siya related. Ang layo eh. Naisip ko lang na ito kasi bigla siyang lumabas nung nasagi ko to. Nagpa-pop up lang to sir kapag nahila talaga yan eh. Kasi maano to eh, mahirap nga itong ipasok eh. Ang dali niya matanggal pala. Alam ko. So siguro na-trigger lang nung nabangga ako. Kasi nung wala talaga yun eh. Kaya hindi ko talaga napapag. Supposedly sir, mahirap tanggalin to. Mukhang ano na sir, gastado na yung ano na to. Problema nito, matatanggal lang ulit. Dahil lang sir, pilitin ko lang may snap. Yung pagkuhanan natin, sabi niya family car daw. Yung binili nila dahil ano. So lumalabas pa rin siya. Ayan. So ito sir, unahin ko lang muna sir yung scanning. Marami ng sakit sa ulo sa akin to pagkakuha nga namin tumirik eh. Di ba Mi? Ay, Tumirik? kasi ano, yung hindi mo alam yung ano. Hindi. Ano yun eh, basta merong coolant something na lumabas eh. Lumabas na yan, no? Coolant over temperature. Yun, yung unang-una. Sakit ni Ford yon kasi yung ito tuturo ko sa'yo. Hininto namin. Kasi huminto kami, hindi na kami makagawin. Tapos parang after mga 30 minutes, biglang nag-on na. Ayun o, tiga mo, ayun o. Ito na nasa cellphone ko. Yan, nakita mo yung harness. Ayan. Paputol-putol na, diba? Palitan mo na yan, sir. Naglo-lose contact na yan, sir. Ang ginagawa lang namin dyan, kapag medyo mahal din kasi yung harness na yan, sir, sa totoo lang. Baka magkano yan? Mahal yan. Yan yung harness na yan, pupunta yan. Yun lang ha. 2,000 mahigit dyan. Ang ginagawa namin dyan, sir, hanggat gaya niya, kagandahan niyang buo pa. Binubunot namin isa-isa yung wire, pinapalitan na namin ng wire. Kaysa bumili ka ng panibagong harness, ang mahal. 2,000. 2,000 mahigit, harness lang yun. Halos lahat umilaw eh. Konti lang yung green mo eh. Parang 50-50 yung lumabas eh. Hindi, ispiprint ko rin naman. Ano-ano yung lumabas? Invalid data, DC-AC inverter module. Hindi ba gumagana yung saksakan mo ng 220 dyan sa likod, sir? Hindi mo pa natetesting. Hindi namin ito. Forward looking sensor, horizontal alignment. Ito na yan, sir. Lumabas na siya. Itong rear door switch illumination, recirculation damper, rear HVAC and air intake. Normal kay Ford. Actually, kahit paayos mo yan, yung papalit na actuator, nagloloko ulit. So, basta importante sir, dito lumalabas yung hangin. Minsan kasi pag nag-stuck siya, sa paa lang siya lumalabas. Pag nilagay mo siya sa mukha, hindi siya lumalabas. Saan siya lumalabas? Sa mukha lang naman. Hindi, both naman. Pagka siniswitch na. Okay. Oy, cylinder glow, cylinder 3. Ito sir, medyo mahal, medyo pagtuon naman napansin to ha. Si glow plug. Actually sir, ang mga sa diesel naman, hindi naman yan parang spark plug na kapag pundido yung glow plug hindi aandar. Pero pag dumami na yung glow plug mo at halimbawa natapat ka na nasa heater plug siya sir. Si diesel kasi sir umaasa sa heat para mag-combustion. Ngayon kapag tatlo, kasi 5 cylinder to, pag naging tatlo na yung glow plug mo na sira, medyo mag-hard starting ka na, especially sa malalamig na lugar, ha? Tapos nag-escape, for the escape,
Tapos Sir, escape, in-upgrade na. Mag-start na tayo ng procedure. So, kailangan natin tumakbo. Around 50 kilometers per hour. Kaso wala akong lisensyang dala. Ikaw na lang mag-drive. Ma'am, okay lang po dyan ako para ma-assist ko si sir habang nag-ano. Kailangan lang namin mag-drive ha. Wait lang po. Okay. So, procedure natin for today. Yan, pre-collision assist pa rin si sir. Not detected. Pre-collision assist not available. Okay, so ang gagawin natin, magka-calibrate tayo, turn the position on. Okay. Tapos tatakbo tayo, sir. Sige sir, labas mo muna sir. Ayan sir, lumabas na siya oh. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Front sensor Nagbago not aligned. Oo. Front sensor not aligned na siya kasi nga sisimulan na natin yung procedure. Okay sir. Saan ako, sir? Saan kahit saan? Labas tayo sir. Sige sir. Kailangan sir makatakbo tayo at least 50 kph sir. Okay. Seatbelt lang ako, sorry. Sige sir, kahit mag-aircon ka pala. Ay, sorry. Yung ginawa nila sir, yan, nagsimula sila ng learning kaso hindi nga nila alam ituloy, kinancel nila. Oo. So, kaya nagbago yung sensor dyan, ay nagbago yung indicator dyan. Sinabi naman sa akin yun, nung technique, sabi niya, hindi ko alam, may i-research ko muna. Sabi ko, paano na yan, Nagbago na yung sensor. stuck na, sabi ko, mas maganda pa yung dati, napipindot ko pa. Nakaharang tuloy siya sa ano mo. Oo. Pero ano nangyari, irita bumalik sa talaga dati? ako. Ewan ko kanina eh. Kanina lang talaga nagdadrive ako, tapos bigla may tumunog. Diretsos lang ako. Hindi sir, diretso mo lang. Tapos U-turn ka kaagad sa unang U-turn. Tumutunog yung Ang hina ng aircon mo in fairness sir. Oo nga eh. Naka 16 degrees ka. Parang lumalamig lang siya pagka dumediretso. Kaya nga next ko dito, di ba sabi ko sa Pa-check mo na na- yung aircon mo sir, ang hina. Promise. Sabi ko sa'yo, di ba ang dami ko naka-line up na ano. Si Sabi ko kaya nga unahin ko sana. Ang naging ano ko kasi, yung aayos sana, hindi naman pumunta. Si Everest sir ang isa sa may kaya ko rin nagustuhan si Everest technically sir dahil napakalamig ng aircon. 23 sir, giniginaw na kami tapos 2 lang yung fan speed. Ngayon 16 na tayo tapos naka 4 ka na oh. Malapit ka nang mag 5. Hindi, 5 ka na pala. Malapit ka nang mag 6. Mainit. Sige sir, dito baka makahit ka na ng 50 rito. Pero kung ano yun sir, continuous na 50 yun. Hindi yun hihit lang na 50. Ah, okay. Ayan o, nagki 3% na siya, nakahit ka ng isa. Ganyan talaga yan sir. Oo, sir. Kaya nga medyo nang hinayang ako na ano. Once na mag 50 ka, umaangat yung progress natin no. Nang hinayang ako na hindi kita na contact nun. Sabi ko medyo mali rin ako doon kasi naging impulsive ako. Minadali mo rin kasi. Okay lang yun Kasi sir. gusto ko na talaga, sir. Magkano ba nakuha mo pala to? 700, almost 800k. 800k sa 4x4, mura na sir. In fairness. 780, 780. Okay na yan sir. Murang Okay na. presyo na yun. Totoo lang. Fair market value na yan para sa 80,000 auto. Yun nga lang, yung mga ginastos mo, medyo lumalaki na. So mas sa kabila, mas mabubuo mo yan. Tsaka mawawala yan sir. Pag nawala yan sir, ibig sabihin tapos na tayo. Kahit hindi pa ako tapos dito. Sabay yan eh. Pag nawala na yan, testingin mo na agad yung adaptive cruise control mo. Pwede na. Okay. Pero igigilid muna natin sir ha, para mai-finish ko lang yung aking ano. Nainitan. Wala na. Wala na sir. Ayaw nga. Tapos na. Okay na. Okay, wait lang sir. Sige sir, medyo pumunta ka na sa ano, gilid para makapatay muna natin para matesting mo. Sige sir. Sir, so sir, paki-turn off muna yung ignition switch. Sige sir. Sige sir, off na off. Yan. Okay. Okay na sir. Okay, turn on mo na nga sir. Tingnan natin kung lalabas ulit yung error. Sige sir, yan. Yan. Kung lalabas ulit yung pre-collision assist not Wala na. available. Wait mo lang sir, meron pa yan. Okay, wala na. Start sir. Ayos, okay. Ganito sir. Yun.
Excited ka na masubukan? Ang sakit kasi talaga sa mata nung error. Ano? Eto sir, pag mag-a-adaptive cruise control ka sir, matitrigger mo yan 40 ha. Ito muna, tapos ito, iset mo ng mga 60. Okay? So, Yan muna. Hindi pa yan, yan, di ba nabawas na siya? Yan, tsaka mo ito pipindutin. Mamaya pag umaandar ka na ng 40 sir, hindi mo yan masiset hanggang hindi ka naka 40 kph. Okay sir, sige. Kahit iset mo ng 60 para makita natin sir kung ano. Pero dahil trial pa lang tayo ngayon sir, medyo alalay ka ha. Pagka tingin mo hindi pipreno yung si Everest, pumreno ka mo yan, salpukin nyo na sa harap. Commonwealth pa naman to. okay. Sige sir, 40 kph. Pagka naka 40 ka na sir, pwede ka na mag-set. Kumabila kang linya sir, dahil ito yung motorcycle lane. Minsan may mga enforcer dito na lang uhuli na nasa motorcycle lane. Masyado mababa yung ano mo sir. Layuan mo para maganda yung kapit. Yan, 4 lanes. Yan, sige, maseset mo na yan. Yan na, sige sir, set mo 60. Huwag kang magsilinyador sir ha. Ayaw nga. Yan. Tignan natin sir kung pepreno siya ng kusa. Innova sir ang sinusundan mo, si Innova. Naka 60 kph ka rin ngayon ano. Ayun, lumipat yung truck na sinusundan natin. Tingnan natin kung pepreno siya ng kusa. Dapat babagal yan pag lumalapit ka na sa kanya. Bumabagal na siya sir, bumabagal siya. Bumababa yung ano mo speed mo Okay, oo nga. Kasi nakasig ka na 60 ano ka lang 52 something ka lang Mm. Sir, pag ganyan medyo alanganin yan. Hindi niya alam kung sino sinusundan niya. Pero papasok si Trailblazer, babagal ka niyan sir. Oo nga. Pumipreno ka? Hindi. Ayun, gumagana na siya. Ayun hindi ka pumipreno. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa adaptive cruise control. Pag bumili si Trailblazer, kahit iset mo sir ng 120 yan, hindi niya babanggain si Trailblazer. Sarap eh.